ginagamit po ako ng ating pong Panginoong Diyos upang ihayag po ang kanyang mga salita. Amen. Amen. So, sa mga wala po ay lugi sila. Yes. Amen. Kasi yung mensahe po ngayon ay talagang Ilag siya, ilag si Angie. para po sa atin pong lahat. Amen. Hallelujah. Patuloy po ang kabutihan po ng ating pong Panginoong Diyos dahil naririto po tayo sa kabila po ng mga pinagdadaanan po natin sa buhay. Hindi ko po alam kung ano po ang pinagdadaanan po nating lahat. Iba-iba po. Pero salamat po sa ating pong Panginoong Diyos dahil ang kabutihan niya ay nananatili pa rin po sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Amen. Praise the Lord. So tayo na po ay mag-uumpisa po sa salita po ng ating pong Panginoong Diyos. Buksan po natin ang ating pong mga Biblia sa aklat po ng Pilipos. Philippians chapter 4 verse 11 to 13. Ang sabi po dito, I am not saying this because I am in need, for I have learned to be content whatever the circumstances. I know what it is to be in need, and I know what it is to have plenty. I have learned the secret of being content in any and every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. I can do all things through Christ who gives me strength. Amen. Pagpalain po ang basa po ng salita ng ating pong Panginoong Diyos. Tayo po ay umupo at sandaling manalangin. Maraming salamat po, Panginoong Diyos, sa pagkakataong muli, Panginoon, na pinagkatipon mo ang buhay ng bawat isa. Nabasa na po ang iyong mga salita, Panginoong Diyos. Lord, nakatayo na po ang iyong lingkod. Nag-aamin, Panginoong Diyos, na kulang ang kanyang kakayanan, karunungan, Panginoong Diyos. Ngunit, Lord, kung ano man po, Panginoong Diyos, ang plano mo at mensahe mo na dapat iparating sa amin pong lahat sa umagang ito, Panginoon. Lord, let your will be done, Panginoong Diyos. Lord, send, Panginoong Diyos, your Holy Spirit, Panginoong Diyos, upang maging gabay po namin, Panginoong Diyos, habang pinag-aaralan po namin ang iyong mga salita, upang magsug ko may spiritual, Panginoong Diyos. At kung may mga matatamaan man, Panginoong Diyos, sa mensaheng ito, Panginoon, ay dapat magbago, Panginoong Diyos. Dapat ayusin ang kanilang mga buhay, Panginoong Diyos, upang kami po ay matuwid na makipaglakad sa inyo, Panginoong Diyos. Maraming salamat po, Panginoon, at kayo po, Panginoong Diyos, ang may taas at ako po may baba sa umagang ito sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ang paksang pag-aaralan po natin sa umagang ito ay binigyan ko po ng pamagat na Destroying Toxic Discontentment in Your Life. At sabay-sabay po nating sabihin, boom! Boom! Sabihin po natin, boom! Boom! Amen. Malayo pa po ang bagong taon pero magpapasabog na po tayo. Kasi sa buhay po natin, marami po talaga yung nagsisilbing toxic sa buhay natin. Lason, kumbaga. Nandyan po ang disobedience, hatred, rebellion. Totoo. Amen? Amen. Pero magpo-focus po tayo sa umagang ito sa toxic sa buhay po natin na discontentment. Amen. Sabihin po Amen. natin discontentment. Discontentment. Amen. Meron po ba tayong mga bagay na kapag nakuha na po natin ay sinasabi natin, oh, eto na, solved na ako. Oo. Diba? Pero sa kalaunan noon, pag nakamtan na po natin yung mga bagay na yon, nagiging maligaya po ba tayo? Sapat ba yung kaligayahan natin? Hindi na kasi. Kasi minsan po, nagiging kulang pa sa atin. Di po Amen. ba? Kasi tayo pong mga tao ay part na sa buhay po natin yung pagiging discontentment. Yung parang hindi po tayo
nakukontento sa, kumbaga sa Ilocano po sa amin, haan tayo nga marmarnak. Diba? Haan tayo nga mapnak. Kung ano yung meron po tayo. Hindi na ako kontento. Amen. Narinig na po ba natin yung salitang affluenza? Affluenza, hindi po influenza, yung dala ng COVID ah. Ito po ay affluenza. Ito po ang meaning po ng affluenza. Extreme materialism and consumerism associated with the pursuit of wealth and success and resulting in a life of chronic dissatisfaction, debt, overwork, stress, and impaired relationship. Meron po ba tayo yung sakit na ito? Affluenza? Wala. Kasi minsan po, sa buhay po natin, meron po tayo yung mga bagay na gustong makamit. Diba? Tingnan na lamang po natin sa Makamundo. Ano po yung leading brand ngayon ng Apple? Ang Apple, iPhone, iPhone 13. 13. Or sabihin na natin, Increase. i-advance natin, iPhone 13 Pro. Diba? Manipis Aba, pinag-iipunan natin yan para makabili tayo ng iPhone 13. Pag may iPhone, Tapos, may iPhone. Pag nakabili na tayo ng iPhone, pag nakita na natin yung mga ano ba yun, yung mga hindi maganda sa iPhone, ay ganito palang iPhone, ay gusto ko na namang iba na naman. Samsung. Sa iPhone, sa Samsung naman tayo yung D-Flip. Ngayon, di ba? May bago silang labas ngayon, ang mga Samsung yung D-Flip. Wow! Para Gusto ko na nagiging namang iPad bilhin na siya. yun. Di ba? Hindi tayo makontento kung ano yung meron tayo. Di po ba? Ako eh. Sa church na lang. Bakit marami po ang umaalis? Yan, di Ang makontento. lumilipat sa ibang church. Bakit? Hindi makontento dito Sa sa upuan. loob ng church. Bakit? Unang-una, ay ganun naman si pastor. Ganun naman yung mga leader doon. Kaya lilipat na lang ako sa kabila. Baka doon mahanap ko yung puso ko. Diba? Walang puso. Eh dito walang puso doon. Mayroon. Ben, di na po tayo lumayo sa mag-asawa. Bakit nangangaliwa or Bahay. nangangapit bahay Di yung makontento. asawa dahil hindi makontento si partner. Ibang putahing gusto. Diba? So, marami po yung kadiskontentuhan sa buhay po Gusto natin. naman niya, minudo. Affluenza. Meron po ba tayo nito? Or tayo po ba ito? Yung laging may kulang sa ating pong buhay. Amen. Discontentment is real. Dito po sa Ecclesiastes chapter 1 verses 2 and 14, ang sinabi po ni Haring Solomon na wag po nating baliwalain po ang discontentment dahil ito po ay tunay. Totoo. It's a real. Dito po sa chapter 1 pala. 1, 2, and 14. Ano po ang sabi po dito? Meaningless, meaningless. Says the teacher, utterly meaningless. Everything is meaningless. Walang saysay. Dito po sa verse 14, I have seen all things that are done under the sun. All of them are meaningless. Meaningless na naman. At chasing after the wind. Para tayo po daw yung we are chasing after the wind. Ano po yun? Yung sa Tagalog, parang sumusuntok tayo sa hangin. So, ang sabi po ni Haring Solomon, nasa sa kanya na ang lahat, katanyagan, kayamanan, asawa, relationship, nasa kanya na po na ang lahat. Pero
at the end of the day, nalaman niya sa kanyang sarili na hindi pa pala yun yung tunay na makapagpapasaya sa Amen. kanya. Maging din po sa sinabi po ni Apostol Pablo po dito po sa 1 Timothy chapter 6 verse 6 to 10. Ano po ang sabi po dito? But godliness with contentment is a great gain, for we brought nothing into the world, and we can take nothing out of it. Amen. But if we have food and clothing, we will be content with that. Amen. Verse 9, those who want to get rich fall into temptation. Ito na po yung danger. Danger of contentment. Those who want to get rich fall into temptation. What is temptation? Ito po ay mga ano yung temptation sa Tagalog? Agmutan ko. Ano? Yung tukso. Mga tukso, 'di ba? Kung gusto natin pong yumaman, ano yung ginagawa po natin na shortcut para yumaman? Nagnanakaw, 'di ba? So we are fall into temptation and trap and into many foolish and harmful desires. Mga mali po na pagnanasa. magnanasa. Amen. And that plunge into and ruin the destruction for the love. Dito na po tayo. For the love of money is a root of all kinds of evil. Some people eager for money have wandered from the faith and pierced themselves in many griefs. So yun nga. Kung hindi po tayo makontento, marami po yung naibubungang problema sa atin. Nandyan na ang anxiety, stress, ano pa, yan dahil gusto mong yumaman, hindi ka na nakakatulog, diba? Pag-isip ka na ng mga maling mga kaparaanan, di po ba? So kailangan po na ma-destroy po natin yung contentment, mapaglabanan po natin yung discontentment sa atin pong mga buhay na winawasak yung atin pong magandang buhay o yung atin pong peace of mind. Okay. So, dumako na po tayo dito po sa pinaka main part po. Introduction pa lamang po yun. Konting-konti na lang. Isa pong halimbawa po dito, yung sa buhay po ng discontentment po ay sa buhay po ni Adam and Eve. Di po ba? Amen. Nung panahon na sila po ay ang Panginoong Diyos po ay linikha niya si Adam and Eve. Ano po ang sabi po doon? They give all. All. Sabi ng Biblia, all. Lahat. And then, ang sabi po, except. Sabi niya, kainin nyo na lahat ang mga bagay na iyan na makikita nyo, wag lang yung puno na nagbibigay ng kaalaman sa mabuti at masama. Dito po sa Genesis chapter 2, so alam ko na po na alam na po ninyo yung yung kwento pong iyon patungkol po sa kay Adam and Eve. Dito po sa Genesis chapter 2 verse 16 and 17. Maging din po dito sa Genesis chapter 3 verses 2 hanggang 6. Amen. Doon po sa pagkatukso nila Adam and Eve. So hindi ko na po ano yun, isa-summarize na lamang po natin. So para
para i-summarize na natin, ano po yung nangyari? Dahil hindi po nakontento si Adan at Eva, siguro naglaro sa kanilang isipan yung kanilang curiosity. Bakit kaya pinagbawal ng Panginoon yung na galawin natin or kainin natin yung bunga ng punong iyon? Ano kaya ang mangyayari pag kinain natin yan? Naglaro yung curiosity nila dahil hindi nga sila makontento. Di po ba? Andyan na nga yung sulsol, yung serpent, yung ahas. O talaga ba na kapag kinain nyo yan, sinabi ng Panginoong Diyos, baka mas pag kinain nyo yan, mas marunong na kayo sa Panginoon, mas maging kayo na ang Panginoon, maging kapantay nyo ng Panginoon, sabi ng ahas. Sorry, ano yan? Tapos, ano po? Kaya nga, matikman nga. Ito namang si Eva, napasulsol naman kay ahas. Umuha ngayon. Kinain. Tapos, Binigay sa lalaki. ito pa yung masama. Inoferan niya ang kanyang asawa at doon nga sila po ay na-fall into temptation. At nahulog sila sa pagkakasala. At doon nga po sa verse 13 ang sabi ng Panginoong Diyos, ano ang ginawa ninyo? Yeah. Diba? Sinabi ko na wag ninyong pakialaman yan. Bakit ninyo ginalaw or bakit kayo kumain? So, minsan sa atin pong buhay, kung ano pa yung wala tayo, yun pa yung hinahanap natin. Ganun talaga yung mga tao, di ba? Ang nakahain na nga dyan sa hapagkainan ay adobo. Ang gusto mo pa, minuto. Diba? Kung ano yung wala, yun pa yung hinahanap. Di ba? Hindi na lang makontento kung ano yung nakahain dyan sa harapan. Sa pagkainan, di po ba? Ang tao nga talaga, hindi makontento. Di po ba? Kaya likas na po, it is a part of our sinful nature to be discontent. Kaya nga, pumunta na po tayo sa salitang boom kanina. Boom. Sabihin po natin ulit. Boom. Boom! Letter B. Ang sabi po dito, to destroy toxic discontent into our life. Letter B. Be aware. So, ang sabi po niya dito, iba po yung meaning ng beware sa be aware So, ang sabi po dito, be aware. Aware means conscious or having knowledge of something. So, sa Philippians chapter 4 verse 11 po tayo. Ano po ang sabi po dito? Bumalik po tayo sa ating pong teksto kanina. Sa Philippians chapter 4 verse 11 ang sabi po niya dito, I am not saying this because I am in need, for I have learned to be content whatever the circumstances. So ang pagiging kontento daw po ay hindi po automatic. Amen. Hindi yung ipinanganak po tayo ay kontento na tayo. Nandiyan na lahat. Pero ang sabi po dito, ito po ay napapag-aralan at natututunan ang pagiging kontento. Amen. So kailangan po, alam niyo po ba yung oldest lie sa Makamundo or sa scripture? Ang sabi po dito, the oldest lie in the world or in the scripture saying that you are not enough. Sabihin mo, you are not enough. You are not enough. Yun daw po ang pinaka-oldest lie sa scripture. Ang nagsasabing you are not perfect, hindi ka pa sapat. Or hindi ka sapat. Pero sa Panginoong Diyos po, in God, we are more than enough. Because God values us. Why? Dahil ibinigay ng ating pong Panginoong Diyos yung kanyang bugtong na anak para po sa ikatutubos nating lahat. If you are not, if God doesn't value you, why He gave His only Son for you? Amen? That means God values
Amen. Mahal po tayo ng atin pong Panginoong Diyos. Amen. Amen. So, dito po sa Be Aware, may mga tatlo po tayong dapat na matutunan. Dito po, una po dito sa verse 11, be aware that we need to be content. Number 2 po, be aware of wrong standards. Amen. Ano po ang worldly standards po na dito po sa mundo? Yung maling standards. Na kung ikaw ang pinakamayaman, ikaw ang titingalain, diba? Na kung meron ka ng magandang kotse, magandang bahay, wow, saludo lahat sa'yo ang mga tao. May tingala Diba? ka. Pero what is more important? Ano po ang nakalulugod po sa atin pong Panginoong Diyos? Ang magkaroon ba tayo ng magandang kotse, magandang bahay, maraming kayamanan, magandang asawa, magandang boyfriend, girlfriend, gwapong boyfriend? No. Amen. That is only in Material. worldly. What is more important to God is what is pleasing to Him. Amen. Ano po ang nakalulugod sa atin pong Panginoong Diyos kagaya po ngayon? Is God pleasing to those who are not come into the church? No. Kundi ang Panginoong Diyos po ay nalulungkot. Kasi we all know that this day is God's day. Is His day. Amen. Pero nasaan po sila? They are in outside doing their Sa makamundo. personal agenda. Kaya nga mapalad po tayo na nag-i-spend po ng time sa atin pong Panginoong Diyos. Amen. Dahil we are not here for the sake of our pastors. Amen. We are here for the sake of God. God. Amen. Sabihin mo nga, God. God. Amen. So, number 3 po, be aware of the dangers of comparison. Wow! Wow, ganda. Ang sexy naman ni Ate Norma. Yes. Gusto kong maging ganyan, maging katulad niya. Ano po yung waistline mo, ate? 40. Lalamangan ko nga si Ate Norma. Kung 40 siya, gusto ang maging aim ko naman, maging 41. Ang waistline ko. Kasi you are comparing yourself to her, to others. That is a danger of Comparison. discontentment. Ay, mas lamang ng paligo, isang paligo si Ate Evans kesa kay Ate Norma. Ako, kung siya, mas lamang siya sa isang paligo, ako, lalamangan ko naman sa paligo ng pabango. Bukas na. Kumbaga, you are comparing yourself. Don't you know that God created you uniquely? Yes. Amen. So, wag mo pong i-compare yung sarili mo sa iba. Wag mong hanapin yung meron siya na wala ka. Dahil we are unique. Wala kang katulad. Wala kang Tamad kapares. nga, wala kang kaparis. Pagmumukha pa kaya? Ang ganda Gusto ko namin. sana maging kamukha si Kuya Joel. Mali. Mukha mo, Joke. Gusto mo bang maging mukhang unggoy? O mukhang ano? Punchline lang yun. No offense meant, Kuya. Punchline lang yun. Amen. Amen. Boom! Ano po ang sumunod sa word na boom? Oh. Amen. Overhaul your perspective. Overhaul, ang sabi po niya dito, a major repair, remake, renovation, or
revision. Kumbaga po sa isang sasakyan, pag sinasabing overhaul, ano yung kuya, yung ino-overhaul? Yung lahat-lahat na ng Binabago. parte ay Kalas-kalasin. Babaguhin. babaguhin. Men, overhaul. Overhaul your perspective, yung pananaw po natin, paano po natin po mababago po iyon. Dito po sa verse 12, ang sabi po ni Apostol Pablo, I know that what is in to be need, and I know what is to have plenty, and I have learned the secret of being content in any and every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. So, nung sinulat po ni Apostol Pablo po yung sulat na ito para po sa mga taga-Pilipos ay siya po ay nakakulong. Hindi po ba? Amen. Amen. So, makikita po natin dito na napakasaklap po yung pinagdaanan po ni Apostol Pablo. Kung ikaw ba naman ang lumagay sa kalagayan po niya, ikaw ay nasa kulungan. Ano kayang maiisip mo? Kung hindi ko sana ginawa yung pinapagawa ng ating pong Panginoong Diyos sa akin, sana wala ako dito. Sana nakahilata lang ako sa bahay namin kumakain, umiinom, ginagawa ang gusto. Pero sabi nga po niya dito, kung ang pag-uusapan lamang po ay ang mga circumstances po na napagdaanan po ni Apostol Pablo, marami po siyang pwedeng ireklamo. Or in short po, sa buhay niya, mararamdaman po niya yung discontentment. Pero, ang sabi nga po niya dito, hindi po yun yung nanaig sa kay Apostol Pablo. So, makita po natin dito po sa Romans chapter 5 verse 3 to 5. Ano po ang sabi ni Apostol Pablo po dito sa mga pinagdaanan po niya? Saan ka na Bible? Wala. Romans chapter 3 verse hindi po pala. Chapter 5 pala. Chapter 5 verse 3. Yan pala. Not only so, but we also glory in our sufferings, because we know that suffering produces perseverance. Perseverance, character, and character, hope. And hope does not put us to shame, because God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. Amen. So yun po yung nagiging hope po ni Apostol Pablo nung sa panahon na siya po ay nababagabag o naliligalig po dahil po sa mga karanasan po niya sa loob po lang bilangguan. Kasi may mga panahon po na pwede na siyang i-execute or patayin. Siguro ito na po yung naiisip-isip niya na tumatakbos po sa isip po niya. So sa mga pangyayari po sa buhay po ni Apostol Pablo dito po sa Romans chapter 2 Corinthians, I should say 2 Corinthians, kung tayo po kaya ang lumagay sa kalalagayan po ni Apostol Pablo po dito, tayo po ay sabi po niya dito sa verse 23, are they servants of Christ? I am out of my mind to talk like this. I am more, and I have worked much harder, been in prison more frequently, and been flogged more severely, and been exposed to death again and again. 5 times I received the Jews and 40 lashes minus 1. So kung mababasa po natin hanggang sa verse 26 kung ano-ano po yung mga pinagdadaanan po ni Apostol Pablo.
So sabi nga po niya dito, kung babasahin po natin, binabasa pa lang po natin yung mga napagdaanan po ni Apostol Pablo, parang napapagod na po tayo, di ba? Ikaw ba naman ang 5 times and 5 times I received from the Jews, 40 lashes minus 1, 3 times I have beaten with rods, once I have planted stones, 3 times I have shipwrecked, I spent night and day in the open sea. Napapagod na tayo, di ba? How much more kung tayo po ang lumagay sa kalagayan ni Apostol Pablo? Kaya marami po tayo na sa buhay po natin, yung meron na nga po tayo, maganda nga na nga po yung kalalagayan natin, naghahanap pa tayo ng iba. Di po ba? Maganda nga na nga yung trabaho mo, maghahanap ka pa ng iba. Paano na kung yung nahanap mo much worse pala sa binabaan mo? Di ba? Magsisisi ka pa. Magsisisi ka, pero huli na ang lahat. So, ang sabi po niya dito sa contentment ay hindi dapat na ayon sa kung anong kalagayan o pag-aari meron po tayo. Ang pagkakontento daw po, sabi po niya dito, ay dapat nagmumula sa atin pong kalooban na nakaangkla sa pagtitiwala natin sa Panginoong Diyos. Amen. So, yun po yung dapat po na meron po tayo. Next. Boom. Ano po yung sumunod? O ulit. Overcome through Christ. Ano po yung sabi po sa verse 13? I can do all things. Sabi nga, through Christ who strengthens me. Dito po sa John chapter 16 verse 33. Ang Panginoong Diyos po ay kinakausap po niya ang kanyang mga disipulo. Ano po ang sabi? John chapter 16 verse 33. I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble. So, normal na po pala na tayo po ay dadaan sa mga problema, sa mga sufferings, sa mga pagsubok. Dahil, sabi nga, but take heart, I have overcome the world. Ito na po yung pangako ng ating pong Panginoong Diyos. Napagtagumpayan na po ng ating pong Panginoon. Amen. So, yun po yung napakaganda po na pangako ng ating pong Panginoong Diyos. Lilipas at lilipas din po yung mga problema na pinagdadaanan po natin. Amen. Hindi, wala pong problema na nag-i-stay talaga sa buhay po natin. Para makamtan po natin yung contentment sa atin pong buhay, minsan po ang ginagawa po natin minsan ay ilagay po natin ang atin pong Panginoong Diyos in the center of our life. Amen. Yung maglalagay po tayo ng equation ngayon sa atin pong buhay. Jesus plus magandang trabaho. Jesus plus, hindi yung magandang trabaho plus Jesus. Hindi. Ang laging uunahin po natin ay ang atin pong Panginoong Diyos. Amen. Jesus Christ be the center of our life. Sabi nga po niya dito sa kanta, di po ba? Jesus plus kayamanan. So, hindi po masama na tayo po ay maghangad tayo na maging mayaman. Pero, wag lamang po nating babaliwalain or kakalimutan ang ating pong Panginoong Diyos pag ikaw po ay yumaman na. Kaya Ate Bel, pag nagka-blue card ka na,
Huwag mo naman kaming kalimutan ni Jollibee. Yun pala yun. Paminsan-minsan. Diba? Amen. Amen. So, overcome through Christ. Christ. Dito din po sa Philippians chapter 3 verse 8. 3:8. Ano pang sabi po niya dito? What is more, I consider everything a loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus, my Lord. For whose sake I have lost all things, I consider them garbage, that I may gain Christ. So, nalaman po ni Apostol Pablo na nasa sa kanya man ang lahat ng bagay, kung hindi mo naman nakilala ang ating pong Panginoong Diyos, baliwala ang lahat. Sabi nga po niya dito, I consider them garbage. Basura. Baliwala po ang lahat ng mga bagay na yan kung hindi mo nakilala ang ating pong Panginoong Diyos. Kaya we are so blessed po na nakilala po natin ang ating pong Panginoong Diyos at patuloy na pinaglilingkuran ang ating pong Panginoong Diyos. Amen. Amen. Isang palakpak po sa ating pong lahat. Kasi ang lahat po ng mga bagay na nandito po sa mundo ay bonus na lamang ng ating pong Panginoong Diyos iyon. Kung merong binigyan si Angeline ng Malaton Cruz na boyfriend, ay bonus na lamang yun sa ating pong Panginoong Diyos. Mamaya, nagsawa siya sa Tom Cruise, gusto naman niyang mala Aljur Abrenica, nasa sa kanya na yun. Diba? So, Jesus is enough in our life. Sabihin po natin, Jesus is enough. Jesus is enough. Amen. Amen. Ito yung tanong sa ating pong buhay. Ito yung seryosong tanong. Are we satisfied in God? Kontento ka na po ba sa ating pong Panginoong Diyos? Are we satisfied in God? Are we really satisfied in God? Or Amen. nandito lamang po tayo para maging present sa attendance. Nandito lamang po tayo to comply. Yun po yung pinapagawa ni Pastora Nida. Jesus is the first. Are we really satisfied in God? Kayo na lamang po ang makakasagot po niyo at ang ating pong Panginoon Diyos. Amen. Amen. Letter M, sabi po, boom, make it holy. Dito po sa verse 13, ang sabi po, I can do all things through Christ who strengthens me. Parang contrast naman yata itong sinasabi po natin na discontentment sa bakit kaya make it holy. Ating pong Panginoon. May isa po na discontentment na pwede po nating maramdaman sa ating pong buhay. What is that? Holy discontentment. Ano po yung holy discontentment na iyon? Yung para bang banal na pagka-diskontento, yung hindi buo yung araw mo pag hindi ka nakabasa ng isang chapter sa Biblia. Hindi buo yung araw mo pag hindi ka nakakapanalangin sa ating pong Panginoong Diyos. Hindi buo yung Sunday mo, yung day off mo ng Sunday na hindi ka nakaka-attend sa gawain ng ating pong Panginoong Diyos. Yun po yung holy discontent na pwede at inaalaw ng Panginoong Diyos na maramdaman po natin as human being. Yung holy discontent. Dito po sa Acts chapter 20 verse 24, ito po yung pinanghahawakan ko na verse mula nung nag-Bible school ako hanggang sa kasalukuyan. Yung pagkatawag po ng ating pong Panginoong Diyos sa buhay ko. Kahit man may mga panahon noon na parang nag-stop ako na lumamig po sa paglilingkod sa ating pong Panginoong Diyos, pero hindi pa rin po nawawala po yung isip ko doon po sa verse na iyon na binigay po sa akin ng ating pong Panginoong Diyos
nasabi nga po niya dito, I consider my life as worth nothing. Amen. Walang kabuluhan po ang buhay ko. Saan na? Acts chapter 20, hindi na mabuksan itong Bible ko 2024. 20. Verse 20, verse 24. Verse 24. Ano po ang sabi po niya dito? However, I consider my life worth nothing to me. My only aim is to finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me, the task of testifying the good news of God's grace. Amen. Amen. Ito po yung ibinigay sa atin ng ating pong Panginoong Diyos na task. Bawat mananampalataya ay kailangan gawin po ito sa atin pong Panginoong Diyos. Dahil hindi ka makakapasa sa exam ng atin pong Panginoong Diyos kung hindi mo makokompleto yung project na ito na binigay sa'yo ng atin pong Panginoong Diyos. What is that? To testify the goodness of God in your life. Or God's grace. Sabihin mo nga, God's grace. God's grace. Amen. Amen. So ginagawa po mga natin ang task na ito. Pumupunta po ba tayo sa labas upang ihayag ang salita ng ating pong Panginoong Diyos o di naman kapag tayo po ay nasa loob po ng bus at may nakatabi tayo, yun bang ang pinag-uusapan po ba natin or ang main topic po ba natin ay paano yumaman na sister? Or magkano yan? Diba? Online. Amen. So, ang dapat po na sabihin po natin ay or ihayag po natin ay ang kabutihan ng ating pong Panginoong Diyos. Paano ka binago? Paano mo nakilala ang ating pong Panginoong Diyos sa buhay mo? So, yun po ang dapat na ipangalandakan po natin or ichismis po natin. Hindi po masama ang chismis. Kung ang ichinichismis mo ay may kabuluhan. Kung ang ichinichismis mo ay ang Diyos. Di po ba? Ang masamang chismis ay yung paninira sa kapwa mo. Ay, alam mo, naghiwalay na pala si Aljur Abrenica at si Kylie Padilla. Ang sabi nga sa Hindi na TikTok, chismis nakikita ko. ang sabi nga sa TikTok, si Kylie Padilla nga na Encantadia, iniwalayan pa. Eh tayo pang kayang mukhang engkanto. Di ba? Huwag naman sana. So, isa po sa buhay po natin ang dapat po nating matutunan or alisin ay ang discontentment. Amen. Amen. Kasi pag pinapanatili mo po ang discontentment sa buhay mo, Hindi ka mag- malalason at malalason ka. Meaning, hindi ka po always mababagabag ka. Wala kang kapayapaan. Araw-araw. Laging balita. Laging balisa. Ano nga po doon sa sinabi po niya, doon sa sinabi ko kanisa sa affluenza, minsan nangungutang tayo. Hindi Diba? ka lang dun sa gusto mo. Kasi nakita mo lang na nagmamanicate yung anak ng anak ng kapitbahay mo, gusto mo naman Manicate. nagmanicate din yung anak mo, ipangutang mo ngayon. Oo, tama. Naalala ko yung Ayun. namin. Imbes na magkaroon ka ng peace of mind, hindi na. Kasi iniisip mo na ngayon, paano mo mababayaran yung inutang mo na pinagmanicate mo sa anak mo. Diba? Madali lang yung pastora. Yung inutang mo, ilagay mo sa mannequin. Pagkatanggal mo, ibayad mo ulit. Eh paano na kung wais naman yung binigyan mo? Over- Ayaw naman niyang ibigay.
Diba? Binigay mo, ba't babawiin mo? Kaya nga, mga mauutak na ngayon, yung mga ano, sabi nga ng father ko, sa father po namin kasi nag-group, may group, family group chat po kami. Sabi niya, kasi ang birthday po niya is November 6. Ang Sabi niya, gusto ko namang ma-experience Manikik. yung manikik. Kasi si nanay din yan. Tapos, ang iniisip naman po namin mga magkakapatid, sige, bigay na natin kung ano yung kahilingan niya. Kung ano yung Puro 100, masaya sa kanya. 150, no? Kahit 20 lang or mga 10 ang ilagay mo, basta may money cake lang na hihilain, di ba? Kasi yung cake pa lang magkano na, libo na yun eh, no? So yun, sa mga simple lang po na mga bagay na yung pag binigay mo, masasatisfy na siya, di ba? Kasi napagbigyan mo kung ano yung kahilingan niya, kung ano po yung gusto Ano niya. yung pastor, pag nakikita yung 20 tsaka 50. Ano na? Hindi masaya, di ba? Kailangan yung blue ang makita tsaka Yung yellow. huli na, yung violet na. Hayaan mo yan kasi ang sasabihin naman namin, at least manikik. Di ba? At Nasunod least eh. manikik. Hindi naman sinabi So, kung magkano. Sabi nga, hindi po talaga mawala-wala po sa atin pong buhay yung pagka-diskontento. Nawa po ay may natutunan po kayo sa mensahe na atin pong rating sa buhay po ng bawat isa sa atin, na kapag dumating po yung mga lason sa mga buhay-buhay po natin, ay huwag po nating kalimutan na ano ba yan? Na kumuha ng pampasabog, kumbaga sa pinikula, laging ano yung ginagawa po nila, yung ginagawa Granada. granada na talaga pang tinatanggal sa bibig yung Yung pin. pin. Tapos inihahagis, di ba? At may maririnig tayong boom. So sa buhay po natin, kapag dumating po yung mga lason sa buhay po natin, huwag po nating kalimutan yung boom na pinag-aralan po natin. Amen. So glory to God po, at God bless to us all. Amen. Amen.